Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Lucas, Kapitulo 19. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, at narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zakeo, at siya'y isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niya makita si Jesus kung sino kaya siya, at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zakeo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo." At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito ay nagbulong-bulungan silang lahat at nagsabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Zakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay isinasauli ko na makaapat." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala." At samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinghaga, sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem at sapagkat kanilang inakala na pagdakay mahahayag ang kaharian ng Diyos. Sinabi nga niya, isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili at magbalik. At tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, "Ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating." Datapwat kinapupuotan siya ng kanyang mga mamamayan at pinahabol siya sa isang sugo. At na nagsasabi, "Ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin." At nangyari, nang siya'y muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian, ay pinatawag niya sa kanyang harapan ng mga aliping yaon na binigyan niya ng salapi upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. At dumating sa harapan niya ang una na nagsasabi, "Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina pa." At sinabi niya sa kanya, "Mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan." At dumating ang ikalawa na nagsasabi, "Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5 mina." At sinabi niya sa kanya, "Magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa 5 bayan." At dumating ang iba pa na nagsasabi, "Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Dahil sa ako'y natakot sa iyo, sapagkat ikaw ay taong mabagsik. Kinukuha mo ang hindi mo inilagay at ginagapas mo ang hindi mo inihasik." Sinabi niya sa kanya, "Sa sariling bibig mo kita hahatulan, ikaw na masamang alipin. Nalalaman mo na ako'y taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagay at gumagapas ng hindi ko inihasik. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko, at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo?" At sinabi niya sa mga nahaharap, "Alisin ninyo sa kanya ang mina at ibigay mo sa may 10 mina." At sinabi nila sa kanya, "Panginoon, siya'y mayroong 10 mina. Sinasabi ko sa inyo, nabibigyan ang bawat mayroon, datapwat ang wala, pati ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko." At nang masabi niyang gayon, ay nagpatuloy siya sa unahan na umahon sa Jerusalem. At nangyari na nang siya'y malapit na sa Bethfage at Betania, sa bundok na tinatawag na Olivo, ay sinugo niyang 2 sa kanyang mga alagad, na sinasabi, "Magsiyaon kayo sa inyong lakad sa katapat na nayon. Sa pagpasok ninyo roon ay masusumpangan ninyo ang isang nakatali na batang asno, na hindi pa nasasakyan ng sino mang tao. Kalagin ninyo siya at dalhin niyo siya rito. At kung may sino mang tumanong sa inyo, bakit ninyo kinalagyan? Ganito ang inyong sasabihin, kinakailangan siya ng Panginoon." At nagsiparoon ang mga sugo at nasumpungan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. At nang kinakalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga may-ari niyaon, "Bakit kinakalag ninyo ang batang asno?" At sinabi nila, "Kinakailangan siya ng Panginoon." At dinala nila siya kay Jesus at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno, at isinikay nila si Jesus sa ibabaw noon. At samantalang siya'y lumalakad, ay inilalatag nila ang kanilang mga damit sa daan. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga Olivo,
Ang buong karamihan ng mga alagad ay nagpasimulang makatuwa at magpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga gawang makapangyarihan na kanilang makita, na sinasabi, "Mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit at kalwalhatian sa kataas-taasan." At ilan sa mga Fariseyo na mula sa karamihan ay nagsasabi sa kanya, "Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad." At sumagot siya at nagsabi, "Sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw." At nang malapit na siya, nakita niya ang bayan at ito'y kanyang tinangisan, na sinasabi, "Kung sa araw na ito ay nakikilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, datapwat ngayoy pawang nakatago sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila, at ilulugso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo, at sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo nakikilala ang panahon ng sa iyo'y pagdalaw." At pumasok siya sa templo at pinasimulang itaboy sa labas ang mga nagbibili, na sinasabi sa kanila, "Nasusulat nga, at ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan, datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan." At nagturo siya araw-araw sa templo, datapwat ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba at ang mga taong pangunahin sa bayan ay nagsisikap na siya'y patayin. At di nila masumpungan kung anong kanilang magagawa, sapagkat natitigilan ang buong bayan sa pakikinig sa kanya. Lucas Kapitulo 20. At nangyari sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang ebanghelyo, na nagsilapit sa kanya ang mga saserdote at ang mga eskriba pati ng matatanda. At sila'y nagsalita na nagsasabi sa kanya, "Sabihin mo sa amin, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito, o sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito?" At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Tatanungin ko naman kayo ng isang tanong at sabihin ninyo sa akin, ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao?" At sila'y nagkatuwiran na nagsasabi, "Kung sabihin natin, mula sa langit," ay sasabihin niya, "Bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat kung sabihin natin, mula sa mga tao," ay babatuhin tayo ng buong bayan, sapagkat sila'y nanganiniwala na si Juan ay propeta. At sila'y nagsisagot na hindi na nalalaman kung saan mula. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito." At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at ipinagkatiwala sa mga magsasaka, at napa sa ibang lupain na mahabang panahon. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas. Datapwat hinampas siya ng mga magsasaka at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ibang alipin, at ito na may kanilang hinampas at inalimura at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ikatlo, at kanila ring sinugatan ito at pinalayas. At sinabi ng Panginoon ng ubasan, "Anong gagawin ko? Aking susuguin ang minamahal kong anak, marahil siya'y igagalang nila." Datapwat nang makita siya ng mga magsasaka ay nangag-usap-usapan sila, na sinasabi, "Ito ang tagapagmana, atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin." At itinaboy nila siya sa ubasan at pinatay siya. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan? Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito at ibibigay ang ubasan sa iba. At nang marinig nila ito ay sinabi nila, huwag nawang mangyari. Datapwat kanyang tinitigan sila at sinabi, "Ano nga baga ito na nasusulat? Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog. Datapwat, sino mang kanyang malagpakan ay kanyang pangangalating gaya ng alabok." At pinagsisikapan siyang huliin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote. At sila'y natatakot sa bayan, sapagkat nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. At siya'y inaabangan nila, at sila'y nagsugo ng mga tiktik na nagpapakunwaring mga matuwid upang siya'y mahuli sa kanyang salita, na siya'y maibigay sa pamumuno at sa kapamahalaan ng gobernador. At kanilang tinanong siya na sinasabi, "Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid, at wala kang itinatanging tao, kundi itinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Diyos. Matuwid bang kami ay bumuwis kay Cesar o hindi?" Datapwat na pagkilala niya ang kanilang lalang at sinabi sa kanila, "Pagpakitaan ninyo ako ng 1 denaryo,
kanino ang larawan at ang nasusulat dito? At sinabi nila, kay Cesar. At sinabi niya sa kanila, kung gayoy, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y hindi nakahuli sa kanyang mga pananalita sa harap ng bayan. At sila'y nanggilala sa kanyang sagot at hindi nagsiimik. At may lumapit sa kanyang ilan sa mga Saduceo na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay namang uli. At kanilang itinanong sa kanya na sinasabi, Guro, isinusulat sa amin ni Moises na kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay na may asawa at siya'y walang anak, ay kunin ng kanyang kapatid ang asawa at bigyang anak ang kanyang kapatid. Meron ngang 7 lalaking magkakapatid at nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. At ang pangalawa at ang pangatlo'y nag-asawa sa balo at gayon din ang 7 naman ay hindi nag-iwan ng mga anak at namatay. Pagkatapos ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay namang uli, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaeng yaon? Sapagkat siya'y naging asawa ng 7. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanlibutan ito at pinag-aasawa. Datapat ang mga inaaring karapat dapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay namang uli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni papag-asawahin, sapagkat hindi na sila maaring mamatay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos. Palibhasa ay mga anak ng pagkabuhay namang uli. Datapat tungkol sa pagbabangon ng mga patay ay ipinakikilala rin naman ni Moises sa mababang punong kahoy nang tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Siya nga'y hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay, sapagkat nabubuhay sa kanyang lahat. At pagsagot ng ilan sa mga eskriba ay nagsasabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo, sapagkat hindi na nga sila nangahas tumanong pa sa kanya na anumang tanong. At kanyang sinabi sa kanila, paanong sinasabi nila na ang Kristo ay anak ni David, sapagkat si David din ang nagsasabi, sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. Dahil dito, tinatawag siyang Panginoon ni David, at paanong siya'y anak niya. At sinabi niya sa kanyang mga alagad na naririnig ng buong bayan, mag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa piginggan, na sinasakman nila ang mga bahay ng mga babaeng balo, at sa papagkunwaring banal ay nananalangin ng mahaba. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan.